Sabi nung iba, bakit daw ako parang, feel ko po yung alam nyo, pagka kayo mag-worship sa the champion of love, di ba? The greatest of them all, di ba? It's not Muhammad Ali, it is our God, the Lord Jesus Christ. Dapat bibigay mo yung best mo. Sabi ko nga sa aming bahay, maglalagay ba ako ng necktie? Sobra naman ng formal mo, huwag mo na ilagay yung necktie. Kung bakit po mamaya, malalaman nyo kung bakit ganito suot ko. Mamaya po malalaman nyo. At pagka tinatalakay na natin yung pag-aaralan natin, alam nyo kung bakit ito. At yan. So, iba sa inyo excited at alam ko ako rin excited for 2025. Alam nyo, yung iba naman sa atin, worried. Iba nagwo-worry. Sino nagwo-worry for 2025? Ay, salamat, wala. Pero alam nyo ba, pagkatapos ng 2024 na ito, alam ko, iba, mayroon pang mga naiwang mga sobra. Di ba? Ayan. Tsaka tayo masaya, nakangiti pa tayo. Pero pagdating ng 2025, lalo na January, alam nyo ba, the most, yung bang sabihin nating month na ang tao nag-aalala pagdating ng 2025. January of every year pala. You know why? Kasi po, madalas po na-mention niya dyan si Judith. Okay, kasi yung mga pinamili nyo, ayan, darating na yung Judith, di ba? Yung due date, naku, ang laki ng babayaran natin. Ang dami nating binili. Dumadating yung statement ng ating mga babayaran at doon nalulula ka. At hindi na yung nagkakamot ka ng ulo matapos ang kasiyahan, eto na. So, kilalang-kilala ng iba si Judith. Di ba? So, yan po ay nagwo-worry na yung mga tao. Pero dapat, sabi nga ay hindi dapat. Dahil kung ikaw ay nakasalalay sa kapangyarihan ng Panginoon, the champion of love nga po. Kaya ang ganda nung kanina the champion of love. Di ba? Siya yung, wag niyong kalilimutan, mahal na mahal tayo ng Panginoon. Wag niyong kalilimutan. At alam niyo ba, itong year na ito, alam niyo, just to recall, ito medyo anong mga bagay, itong 2024 na ito, na talaga nakita nyo nandun yung ng Panginoon? Una po, naitanong ko yan. Sino po dito ang na-hospital 2024? Ayan, dami. Tingnan nyo. Na-hospital po yan. Sino po dito ang nagkasakit? Nilagnat, sinipon, at tayo pinalangin, humiling kayo ng prayer request. Sige po, taas yung kamay nyo. Ang dami. Okay? Sino sa inyo dito ang nagka-problema na talagang hindi nyo lang masabi pero may gabing umiiyak ka at hinihingi mo sa Panginoon, Lord, di ko na alam gagawin ko. Sino ba dito? Sige, huwag kayong wala, hindi ko tatanungin anong problema. Di mo, ang dami. Pero tanong ko, hanggang ngayon nandyan kayo? Hanggang ngayon nananatili kayo? Hanggang ngayon buhay kayo? Yung mga na-hospital, mga kapatid, every time na na-hospital ka, mga kapatid, hindi mo malaman. Pagdating mo doon, worried ka, na-hospital ka, nakatingin ka sa ceiling. At ito, pag nakatingin ka sa ceiling, nanalangin ka, Lord, tulungan mo ako. And there are times, dinadaan tayo ng Panginoon sa mga bagay na yon para maalala mo na wala kang magagawa. Kaya, mga kapatid, hindi ba blessing? Matatapos ang 2024, pinagpala tayo ng Panginoon. Amen ba? O wag nyo lang isipin yung wala kayo. Ang isipin nyo, ano yung meron ako? Sa oras na to, ano yung meron ako? Yan, yung iba sa inyo, alam ko, nawalan ng si Adrian, nawalan ng kanyang mahal sa buhay. Masakit para sa kanya. Pero narinig siya siya, nagpapasalamat pa rin. Dahil alam niya, ito'y kalooban ng Panginoon kung bakit ang nanay niya wala na. Tama? So, ito yung yung perspective mo sa year 2025 na dapat mong tingnan. When I was talagang preparing my notes, actually, tapos ka na po ahead. Kasi ang tagal na sinabi ni Pastor. Sabi niya, Deacon, ikaw ang year-ender. Alam niyo naman po, pagka, di ba, kung tayo nagme-meditate sa Panginoon, tapos susulat na ako, nakakapagsulat na po ako.
nung mga actually puro letter R po yun. Just to mention it to you, sabi ng Panginoon, sabi sa akin noon, recall the goodness of God. Recall mo, itong 2024, i-recall mo, ano ang kabutihan ng Diyos sa iyo. At dahil doon, maalala mo yung kanyang pagmamahal sa iyo. Remember His love. When you recall, you will remember His love. Di ba, mahal na mahal ka ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, I have loved you with an everlasting love. Jeremiah 31:3. Wow, mahal na mahal ako ng Panginoon. When you recall His love, His mercy, His grace, yun lang sapat na para hindi ka na mag-alala. Tama, mga kapatid? Hindi ka na mag-alala. At sabi nga doon, yun yung dapat ko po when you remember and then you realize. Ano yung re-realize mo? Realize, itong 2024, ano yung mga maganda at ano yung palpak kong nagawa. Na dapat iwasan ko. Di ba meron tayo dito na pagkakamali na 2024. Ito, pang nakaraan lang. Sabi, hindi ko nagagawin yun. Wala Wala nangyari. Di ba, tatandaan Diyos, sabi nga ni Albert Einstein, sino na, great physicist, di ba? Ano sabi niya? Ano raw insanity? Insanity is doing the same over and over again, expecting different result. Ibig sabihin, gagawin mo isang bagay, patuloy, yun pa rin ang gagawin mo, mag-iisip ka, ay baka maging iba ang nito, maging iba ang resulta. Insanity raw yun, kahibangan. Gagawin mo pare-pareho, ang resulta niyan pareho pa rin. Bakit hindi mo ibahin? Kaya Piska sinabi, New Year, ang iniisip nyo, New Year's resolution. Tama? Ilan sa inyo dito ang nag-New Year's resolution na? Sige pa, huwag kayo mahiya. Yung bang sarili nyo, hindi na ako kakain ng marami. Kasi itong 2024, ang laki ng tinimbang ko. Lumaki tiyan ko sa totoo lang. Napansin nyo ba, bumikat kayo? Ako napansin ko, bumikat ako. Sa totoo lang, ang daming kakainan, Ang daming handaan. At alam nyo ba, ito sa segue lang ako konti. Kala ko, ang naging top sa chart sa Pilipinas na kanta pagka Pasko, yung mga Christmas song. Alam nyo ba, hindi? Alam niyo yung naging top sa paboritong kanta? Sa Christmas party? Yung kanta ni Sharon Cuneta. Oo. Pagkatapos ng Christmas party, tumutugtog na, balutin mo ako. Kaya po, ang daming blessing, nagbabalot pa Di ba, kapatid? Ang daming blessing. Bakit? Pagdating mo sa bahay, ang dami mo nakikita na binalot mo. Yan, natatawa kayo. Di pa pagpapala ng Diyos yun. Salamat, dito umaapaw. Di ba kayo na-bless nung last week? Talagang tuwan-tuwa ako. Talagang naman, hindi lang ka natuwa. Di ba? Doon sa spiritual mo, tuwan-tuwa. Di ba? Alam nyo, when you say tuwan-tuwa, hindi natuwa ka sa nangyari, kundi spiritual mo matutuwa dahil tayo magkakasama bilang Kristiyano, nagkakatuwaan. Di ba? For the sake of fellowship. Yan, yung iba sa inyo nag-effort. Ayan, alam niyo ba sa lahat ng ang pinatinding pinagpala ang mga Ranyola. Yan, Ranyola, yan. Talagang pinagpala sa lahat. Di ba? Grabe, Sabi ko nga kay Pepe, sa lahat ng traidor, ikaw ang nanalo. Dapat hindi ka nanalo di ba? Makapili. Makapili, pambihira talaga. Ito pa nanalo, Pero tuwan-tuwa tayo, Dahil may mga nag-effort at nakakaroon ng grocery item, everything. Di ba blessing? Sa atin, tumanggap tayo ng gift. Sabi, bakit hindi ako nanalo? Hindi. Maganda, nag-participate ka. Maganda, you give the best for the Lord. Tama? Iba nag-ayos ng buhok. Iba talaga nagpurlolay just for the sake of the fellowship. Just for the sake na mahal natin yung Panginoon, pinapakita natin ang pagmamahal natin sa Panginoon. So kung saan nga dito, alam nyo itong year-end message ko, elder and pastor, sabi ko bala kong tawagan kayo, elder, kaya yung ating mission and vision. Kanina, binibigyan nilang stress. Para gusto ko na gusto natin, itong year 2025, masunod natin yung mission and vision natin.
Dahil yun naman, tapos nagkaroon pa tayo ng SWOT, yung SWOT, na pinag-usapan para magawa natin yung kung ano yung gusto ng paggawa ng Panginoon sa atin. Napakaganda po ng mission and vision natin. And I hope memorize po natin to pursue one-on-one evangelism until the one becomes a disciple of Christ and the passion for soul becomes a lifestyle. Mga kapatid, dapat ilagay nyo na sa puso't kaisipan yun. Bakit? Yun ang mission natin eh. Yeah? Yun ang mission nyo eh. Nabubuhay kayo, yun ang mission nyo. Saan kinuha yan? Yung una sana, tatawag ko si elder. Okay, si pastor. Sabi ko, sino kaya yung na gano'n, napakaganda, elder and pastor, nung ating mission and vision? Dahil pagkatinginan nyo, talagang nakatuon nyo sa Great Commission. At yun naman talaga ang purpose natin kung bakit tayo nandito, for that Great Commission. Elder, sino nga ba nag-ano nun, pastor? Ano lang ba, church year, talaga nung year, ano pa yan? Talaga. So, ang ganda po. Tapos yun naman isa, glad, obedient, evangelizing people of God, founded in the Word, serving the world. Ang ganda rin, mga kapatid. Bakit? Glad. Natatandaan niyo yung ano ko? Kung bakit tayo kailangan maging masaya. Ano man ang sitwasyon, masaya ka. Rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. Tatandaan yung preaching ko dati? Ano yung preaching ko? Gusto ko happy ka. Ayan. So, last time naman, parang Enrile dating ko. Ngayon po naman, ang dating ko ay parang Frank Sinatra. Ayan. Because of my way. And now, ayan. Ayan. Sabi nga ni Elder, alam niyo ba, sa lahat ng kanta dito sa Pilipinas, ito maraming napatay. Ayan, si Elder, nagsabi kanina Deacon, wag mong kantahin, baka mapatay ka. Sabi ko kanina, oo, katotoo yun. I'm not joking. Tinitingnan ko, baka dala niyo yung baril niya. Sabi nga ni Pastor, si Elder, na makala natin kung ano yung binili sa Shopee, yung pala baril lang. Bonnie and Clyde, dalawang bihira, baril. Bawal nga dapat hindi pinapasok yun deadly weapon Nanalo pa. Talaga nga naman, pero tinalo ka ng traidor. Bilib na bilib ako dyan hindi naman po niya idea yun. Ask Kish. Kish, tinrate ka na ba dito? Wala si Kisha, nasa baba ba? Oo, nasa baba. Hindi tinrate si Kisha Hindi niya alam kung ano gagawin. Sabi, kumuha ka ng bayong, butasan mo, magkano lang yung bayong. Tapos yung damit niya, na luma, nilagyan ng kung ano-ano, nanalo pa, magkano lang ang bayong? 3,000 ang pananalalunan. Talaga nga naman pinagpala ito. Natalo pa si Bonnie and Clyde, di ba? Elder, wala ka. Kaya, yun po mga kapatid. Ito, sa New Year's resolution natin, di ba may mga tayo, ano ba yung inano natin? Okay, magda-diet na ako 2025. Di ba? Hindi na ako ganong kakain. Kasi laki ng tiyan ko Ay, sorry. Busin ako, Pete. Okay, sorry. Sa lahat mo ng malalaki tiyan, hindi ko po, bato-bato sa langit, ang tamaan masaktan. Okay? Hindi. Kailangan nyo, maging healthy kayo, kasi hindi naman po pwedeng ganyan. Sino nag-ano sa inyo na, magda-diet na ako? Yan. Sino nag-ano sa inyo, magda-diet na ako? Wala ako lang. Huwag kayong magpakatotoo kayo. Sino dito, ano sabi, itong year 2025, magda-diet na ako. Sige po. Sige. Sino nagkaano ng ganon? Wala. Ako lang, ilan lang, 1, 2, 3, 4. Yung iba ayaw mag-diet. Ayaw mag-diet? Ayaw. Sian, ikaw, ayaw din? Ayaw. Ibang klase, bahala kayo. Pero iba dyan, ang totoo, alam nyo, sa totoo lang magda-diet ako, mag-e-exercise ako, ayan. Yung lahat yan, New Year's resolution. Bilangin mo lang ng ilang linggo. Pagkatapos ng nakakatamad na. Di ba, sa totoo lang? Di ba? Ano New Year's resolution mo na hanggang ngayon nadala mo, napatuloy mo? Praise the Lord kung nagpatuloy ka. Di ba? Doon sa New Year's resolution mo. Pero kadalasan ng New Year's resolution, mga kapatid, hindi nasusunod. Sa anong dahilan? May hindi lang yan sa physical, maging sa emotional. Hindi na ako ganong magagalitin. Dapat mapagmahal na ako. Kaya nang pag nakita mo yung
Hila siya ng pagmamukha ng naku, hindi ko talaga maibig yan eh. Pero paano mo kailangan baguhin? Ayan. So habang inaano ko po ito, di ba sabi ko sa inyo, tatapos na dapat yung, you recall, you remember God, you realize what goes wrong o what went wrong itong year 2024 at na ito. Tapos sabi ko doon, and then you return to God and repent, and then you recognize God. Dapat po tapos na yun eh. Kaya lang, as I go through this message, ayun, yung puro R na yun. Sabi ng Panginoon, hindi yan ang gusto ko eh. Ay, sabi ko, Lord, tapos na ako. Ayun yung 5 hours ko eh. Sabi niya, baguhin mo. Sabi ko, Lord, ano gusto mo? Do it my way. Iniisip ko, sabi ko, alam ko na. Kasi ito, parang aking gusto lang. And then, binago niya. E nung habang ginagawa ko, Lord, ano itatitle ko? My Way. Ay, ang galing Frank Sinatra. And now, the end is near. And so I face the final curtain. Kumakanta na ako ha. Di sa kanta pala, umpisa pa lang. Sa dulo na ng buhay niya. The end is near. Yun ang umpisa ng kanta. Di ba? Alam nyo, pagka idinan niyo yung kantang yon, ang dulo po nun, parang yung taong kumawit po niya, yung nag-compose, hindi ko na naano kung sino nag-compose, but ang kilalang kumanta niya, si Frank Sinatra. At sabi ko huwag niyo kakantahin sa labas yan. Dahil mababaril ka. Pagka nagkakain, lalo doon sa inuman, totoo po yun. May mga nababaril kasi nag-aagawan doon sa kanta. Di ba? My way. Ano po ang inaano doon sa my way? Pagka kinuha niyo po yun, iniisip niya, believe sa sarili niya, kung ano mang ginawa ko, it is because I'm doing it my way. Sa sarili ko. Wala akong pakialam sinasabi ng iba. Di ba? There are times, I'm surely you knew. Ano yan? I do it all much more than I beat it all much more than I could chew. Di ba? Kinain niya isang bagay na hindi niya dapat more than he can chew. When there was doubt, I spit it all. Sabi niya, nung meron na ako pagdududa, niluwa ko na lang. But anyway, I did it my way. Hindi niya iniisip yung ng tao. Hindi niya iniisip ang anong gusto ng Panginoon. Ang gusto ko, my way. Alam niyo, ito pong my way, pagka ikaw nagsabi niyan, very dangerous. Kasi iyan yung I, me, and myself. Remember last time, na-mention ko sa inyo, the greatest love of all. Di ba? Remember that? Another great song. The greatest love of all. Ano sabi? Di ba dapat ang greatest love of all is to love God, to love your neighbor, to love God with all your heart, with all your mind, with all the strength. Di ba? Yun po yun. With all thy heart, thy mind, the spirit, everything that you are, love God. Di ba? Mga kapatid, and love your neighbor as yourself. The greatest love of all. The champion of love. Pero sabi doon sa kanta, anong greatest love of all? Is to love yourself. Ano tinuturo ng mundong ito? Ikaw, ano yung gusto mo? Yung tingin mong tama, gawin mo. Iyan po ang turo ng kaaway. Pero sabi ng Diyos, ito sabi ng Diyos, pagka nagsasalita po ang Diyos, do it my way. Magiging maganda ba? Ito po. Ito po. Tignan po natin sa unang puntos ko po. Yan. Tignan niyo po itong isang verse na ito. From the book of Proverbs chapter 16, verse 25. Tignan niyo po. Proverbs 16:25. Yan. Anuhan niyo to? Because yung natin, my way. There is a way that seems right to a man, but its end is the way of death. Look at the word. Sabi niya, meron daw sa atin, sa mga tao, na akala niya ito yung tama. Kaya nga, every sinskip natin, meron tayong Mr. Right. Di ba? The right family. Di ba? The right family.
Alam niya, ang tingin niya, ito yung tama. Pero sabi, but the end of it is the way of death. Hindi pala yung tamang dadaanan, ito'y kapahamakan. Remember yung painting na yon? Yung painting ni Brother Jeff? Malawak daw ang daan patungo sa... Saan? Kapatid? Saan? Saan yung malawak na daan? Ano yung malawak na daan? Yung painting na doon, yung di po yung pula. Ito, malawak ang daan. Papunta sa kapahamakan. Pero makitid po ang daan patungo sa katwiran at sa kaharian ng Diyos. So, saan ang daan natin? Kaya nga mayroon pong tinatawag nila, ito ang tamang daan. Ito ang dating daan. Ano nga ba ang daan? Ngayon, kay Joshua po, at makikita nyo po yan, paano po tayo magiging prosperous and successful. Sino dito ang gusto maging prosperous and successful in life? Siguro lahat tayo tataas. Tama? Pero alam nyo, hindi yun ang gusto ng Panginoong materially to be prosperous eh. Pero alam ko gusto nyo, tama? Walang sino mong sasabi sa inyo, 2025, ay gusto ko maghihirap ako. Gusto ko hindi ako maging successful. Wala. Gusto lahat ay maging prosperous and successful. Tama? Kaya ba, Happy New Year or Prosperous New Year. Di ba kadalasan yan bangkit? Prosperous New Year. Palagang ikaw ay pagpapalain ka na itong year na ito. Di ba yun ang gusto natin? Gusto mong pagpapalain ka? Maging successful ka sa anumang gagawin mo? Sa business mo? Sa school mo? Sa anumang gagawin mo? Sa career mo? Di ba? Gusto mo maging successful? And 2024, blessing. Di ba? Meron na tayong attorney. Di ba? Wow! Naging successful siya. Dahil narinig niyo naman yung patotoo niya. It is not because magaling siya. Sabi nga niya, ng patotoo ni Attorney Brad meron siyang, ilang questions yun? 7? 7 ba yun? 7 questions na, Lord, di ko alam to. Paano na to? Siyempre, hindi mo ba nasagot yun, anak? O sinagot mo pa rin, pero hindi mo talaga alam kung tama yung sagot mo. Pinilit mo lang, parang ganon. Pero, sino magbibigay ng wisdom? When he recognized God, I cannot do it. Lord, ikaw lang, tulungan mo ako. Naging successful. Nakakawa niyo, mga kapatid? But kung sa kanya lang, sa pananatili lang niya, wala, kapatid. Tingin ko, hindi papasa si Brad. Ito, patotoo ko sa inyo. Papatotoo po sa inyo. Ako po, nung nag-board exam din, ito just to reveal it to you. Nung na-board exam ako, kami, actually ng aking may bahay, umasa kami sa tinatawag nilang, ano tawag doon? Tip. Ayan, uso yan Pumunta kami ng 3:00 ata ng madaling araw bago yung exam day. Ang aga namin doon, 3:00 o 4:00. Ang aga namin, 3:00. Yan, kasama ko ng aking may bahay. Actually, ko pa siya may bahay noon. Alam mo naman ako, gusto kong magkaroon ng inspirasyon para pumasa. Ayun po, bumaksak ako. Paano? Ikala namin CPA ka. Kasi po, noong time na yun, alam mo kung saan ako umaasa? Alam mo sa mabasa? Noong time na yun, di ba, kwento ko sa inyo, hindi pa naman ako mananampalataya talaga. And remember, umaten ako sa church, kumakanta ako, pero hindi naman pala ako mananampalataya. Remember that one? Akala ko, kung nagdala sa asawa ko, sa Panginoon, hindi pala, nauna pa siya sa akin. Bakit? Nagpe-pretend lang ako But I am doing it my way. Not God's way. Kaya nung yun, may tip daw. Imbis na ako mag-pray na lang, punta kami. Ako naman, sige, punta tayo. Hindi pa po siya mananampalataya. Punta tayo. 3:00, meron daw tip. Nako, eto mga kapatid, doon sa tip namin na nakuha, parang tatatlo lang ata lumabas sa dami ng questions. Tatatlo. Ang problema, antok na ako, stress na ako, hindi ako mapakalin, wala. Tawag ko doon, mental block ka. Alam ko to. Ito, baliktad naman, Attorney Brad. Alam ko, hindi niya alam. Ako alam ko, hindi ko masagot.
Na mental block ako. Ano ba ito? Alam ko ito. Alam ko. Ganito ito. Alam ko ito. Alam ko ito. Pero dahil puyat ako, umasa ako saan? Sa tip. Mga kapatid, sabi ko, patay. Patay ako nito. Tunay. Bumaksak po ako. Lungkot ako noon. Pumasa siya. Ako bumaksak. Lungkot na lungkot ako. Kala ko may inspirasyon ako. Hindi pala inspirasyon. Distraction. Hindi, sorry. Hindi. Yan, nakangiwi na. Hindi po inspirasyon. Ang nangyari lang, talagang wala pa ako sa Panginoon noon. Alam mo, I'm doing it my way. Wala eh. Time. Ito na mga kapatid. So, again, coming to my senses, just like the prodigal son, mali itong ginagawa ko. Yun pala. And then I realized, I'm not yet saved. I realized na hindi pa talaga ako sa Panginoon. Kaya pala ganito ginagawa ko. Kaya pala pupunta-punta pa ako sa mga kumukuti-kutitap. Kasi hindi pa ako ligtas. Until I realized I need the Lord. Mga kapatid, after that, not to boast about it, I took again the exam. This time, wala na distraction. Sabihin, Mami, hindi mo na ako pupunta sa inyo. Siya, hindi ko pa ano eh. Tsaka magpo-focus na muna ako. Kasi nahihiya ako, yung girlfriend ko, pasado, ako baksak. Kakaya. Sabi ko, tapos nag-take ako po nung the following hindi ko na pinagtagal para fresh pa sa mind ko. Eto na naman, during the hoy, may tip daw, may tip. Tigilan niyo ako, tip niyan. Napahamak ako dyan dati. Hindi, totoo. Ganyan. Hindi na. I will do it God's way. I pray to the Lord. That time, I'm Christian now. Like, Lord, tulungan mo ako. Pumasa, hindi ko kaya to. Kung hindi ikaw, kaya mo to. Tulungan mo akong masagot. Blessing mga kapatid, I passed the exam. Not because magaling po ako, bumaksak nga ako eh. Because I did it my way before. Now God's way. Lord, ikaw na ang bahala. Alam ko papasa ako. Kasi by faith, kasi ikaw man nagbigay sa akin ng wisdom. Amen po. Hindi po ako pumasa dahil ako'y matalino. Pumasa ako sa tulong ng Diyos sa akin. Amen ba yung mga kapatid? Kaya, ang sa akin po, ang tiwala nyo dapat sa Panginoon. So, ano po yung ko dito? How to be prosperous and successful? Mga kapatid, not only in this life, and then after this life, gusto ng Panginoon, prosperous and successful ka. Alam nyo ba, hindi lang dito, maiiwanan natin lahat ng mga bagay dito. Pero yung bagay na eternal, magpakailanman. Pero pupunta na po ako sa unang puntos ko. Ang unang puntos ko po ay ito. Ito po yung natin, how to be prosperous and successful. Ito po yung key. Ang acronym ko ay W-A-Y. Way. Ayan. Ito yung sinabi ng Panginoon sa akin. Diba, sinabi ko na po, tapos na dapat, yung puro letter R ng 5. Pero hindi yun eh. Some other preaching ko na siguro yun. Pero ito yung binago ng Panginoon. Ano ito, anak? Do it my way. Way. Anong way na yan? When you go to dito po, ay sabi diyan, ang una po, W. Okay? Dapat po yan, the Word of God. Pero dahil inano ng Panginoon, dapat natin gawin, willing to study and meditate the Word of God day and night. So kung makita nyo yan, doon sa ating nabasa, yun yung willing kayo, intentional. Narinig nyo sa ating pastor at elder, you must be intentional of studying the Word of God. Kailangan may intention ka dyan eh. Magkaroon yung willing ba, yung ba, Lord, every day, gusto mo maging successful? Hindi ako may sabihin to. Paano ka magiging successful? You must be willing to study. Sa pagkakataon ngayon, you're hearing, you're studying the Word of God. Tama? Study and meditate. You meditate, parati bang nasa isip mo yan? Na nare-remind ka, mahal ako ng Diyos. Alam ko, for all things work together for good. For I know that all things work together. Nag-meditate ka ng Word of God. You meditate it, ito nga, day and night. Hindi lang daily, mga kapatid.
day and night. Saan po sabi yan? Joshua chapter 1. May Bible po kayo. Buksan niyo po yan, pero papakita ko po sa screen. Yan. Joshua chapter 1, verse 8. Yan po sa screen. Gusto ko pong pansinin nyo, sabi dito, this book of the law. You have the Bibles with you? You have the Bibles with you? Itaas nyo po. Itaas yung Bible nyo. Sige po, itaas yung Bible nyo. If you don't have, yung pong may Bible dyan, this is this book of the law. Okay? Bagamat hindi po kumpleto pa nun. Ang lang nun is yung Torah, which is to teach. The 5 books, which is the Pentateuch. The book of Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Nung unang yun, 5 pa lang. Ngayon, kumpleto na po. At dito, 66 books. This book of the law, sabi doon, shall not depart out of thy mouth. When you say mouth, you read it by your eyes and mouth. But you shall meditate it day and night. Day and night, that you may observe to do according to all that is written in it. Not only to willing to study, but also to do. Later on, ibibigyan ko po ng yun. To do accordingly what is written on it. Hindi lang bumpas sa pag-aralan. Baliwala yan. Sabi sa James, kung ikaw ay nakikimig lang at hindi mo ginagawa ang nakasulat, baliwala. Tama? Tama ba yun? Kaya may application eh. Hindi po pwede yun. Nabasa ko na yan eh. Nabasa ko na sa Bible yan eh. Pero hindi mo naman ginagawa. Ang sabi ng Panginoon, gawin mo. Do it accordingly to all that is written in it. For then, tingnan nyo may condition po to be prosperous and successful. Ano yung kondisyon? Ito, this book of the law. Pagkatingnan nyo po, yan, ito po yung kayamanan natin habang tayo nandito. Kayamanan po yan. Pero pinababayaan po natin. Kayamanan yan. You want to be successful? Ito po ang secret, ito po yung key. Meditate it day and night. Sabi diyan, meditate it day and night so for then you will make your way. Nakita niyo yung word? Your way. Is it your way or God's way? God is instructing us, if you meditate the word, it is now your way, nagiging habit. Yun nga yung sinabi ni Pastor noon. When you do something, you might think of it, minemeditate mo yan, abay lumalabas sa iyo yan. Remember the T? The T principle, T-E-A. Diba? Hindi po kailanman ang tsaa, lalabas yung lasa niya pagka hindi yan nakalagay sa mainit na tubig. Tama? Ang tsaa po nilalagay sa mainit na tubig. Same is true. Ang T, you have to think of it. Affected po yung emotional mo dyan. Emotional thing. Kaya when you think about God, you will continue to love Him. Because you know why? He is the champion of love. Tama? You will continue to love Him. And because you love God, your action will be toward Him. Your actions will be toward Him. Ito na, Lord, alam ko mahal mo ko. Tuloy ako para sa iyo. Tama? That T principle. Tama? So, to have good success. So, ano po yung ko dyan, mga kapatid? Ito lang po yung gusto kong sabihin dyan. Dito po sa atin, alam nyo, ito pong word willing, kailangan po, we have to, punta na ako sa letter A. Okay. Para ano po tayo. The word is, abide to the will of God. Ayan. Matapos mo na ikaw willing to study the Word of God, now, you have to abide to the will of God. Ano ba yung will of God? Sabi, may tanong po sa Bible study, ano raw yung will of God? Paano mo raw malalaman tong kalooban ng Panginoon? Paano malalaman? Pag malalaman mo po yan, as you meditate the Word of God. As you study
you will know the will of God. Tama, mga kapatid? Kasi hindi mo malalaman ang kalooban ng Diyos kung hindi mo naman alam ang salita niya. Kaya nga sabi ko, hindi mo alam ang kalooban ng Diyos kasi hindi ka nag-aaral ng kanyang salita. Napakaganda po ng alam niyo naman, ito, katulad dito, we gather together. Dito, why do we gather together? Pwede naman tayo manood ng online. Because of Hebrews 11:25. Never forsake the assembly. Kaya tayo nagtitipon-tipon dito, sinabi ng Panginoon, huwag yung makakalimutan ng pagtitipon-tipon. Ginagawa ngayon natin. Di ba, mga kapatid? Bakit? Kasi alam mo yun na, kalooban na ba ng Panginoon na dito kayo every Sunday? Ay, iba, parang nag-iisip. Ulitin ko, kalooban ba ng Panginoon nandito kayo sa kanyang chapel every Sunday morning? Bakit pagdating ng Sunday, Lord, kailangan ko magtrabaho Sorry mga kapatid, bato-bato sa langit, ang tamaan masaktan. Bakit yung sinasabi yon? Gusto ko po, magkaroon kayo na realization, kasi pagka hindi kayo nasasaktan, mga kapatid, wala na po wala nang talab ang salita ng Diyos. Pagdating ng Sunday, kalooban, nandito ka. Pero bakit kailangan? Kailangan ko po kumita ng pera paano? Saan ka ngayon nagtitiwala? Sa Diyos o doon sa kakayahan mo? Saan ka nagtitiwala? Sa Diyos o sa kakayahan mo? Ito ang mabigat. Pagdating ng Sunday, dahil kakayahan mo may pagkakataon, maintindihan. Ito parati ko po naririnig. Deacon, maintindihan naman siguro ako ng Panginoon. Alam mo, naintindihan ka. Pero naintindihan mo ba siya? Tanong ko po yun, naiintindihan ka ng Panginoon? Ang tanong, naiintindihan mo ba siya? Kung di mo siya naiintindihan, magkakaproblema ka. Ano yung problema? Mapapariwara ka. Kasi katingin mo tama. Darating ang oras, dumating, may sakit siya, Sabado ng gabi. Pagdating ng linggo, hindi nakapasok. Ang tanong, ilang araw hindi nakapasok, may sakit na-hospital pa. Nagastusan pa. Saan ka ngayon nakasalalay? Tapos magpe-pray ka, Lord, tulungan mo naman ako. Laki na ng gastos ko. Samantalang dati, kailangan mo mabuhay. Kaya nga, ang tawag nila, hanap buhay. Alam niyo ba, hindi niyo mahanap buhay kundi kung sa sarili niyo lang? Hindi. Mahanap niyo yan sa Panginoon. Sino magbibigay sa'yo ng kalakasan? Huwag mo sabihin, bata pa naman ako, kaya ko pa to. Mga kapatid, ilang taon, ito po ay kakilala namin sa church. Ito po ay anak ng aming kaibigan doon. Ang edad niya ay 27 years old. Sino po mga nagbumotor dito? Na-disgrasya po sa motor. Sino magkaakala sa edad ng 27 anyos, isa po ito sundalo, second lieutenant, sa Mindanao po nakadestino. Kala namin napatay sa barilan. Di may balita. Naku, kilala ko yan si Raja. Ang bata pa niyan kasi edad lang ni Jess. Naku, sayang naman yung bata. Kasi iisip ko, bata ko pa nakita yan noon Parang kasi lang si Lance. Mga kapatid, nung nasabing patay na, naku, ang tanong, nasa kalooban ba siya ng Panginoon nung nangyari? Sana nga nakakilala siya. Pero sa edad na 28 anyos, wala na. Hawak niyo ba buhay niyo? Hawak niyo ba buhay niyo? Hindi niyo hawak. Huwag niyo ipagmalaki. Hindi niyo po hawak. Kaya nga yung susunod yan abide to the will of God. Ito lang. Sa totoo lang, mga kapatid, how will you abide to the will of God? Ito every day ba gusto ng Panginoon, you meditate ang kanyang salita? Ito ba yung kalooban ng Panginoon? You meditate, you read? Tanong ko, hindi na po para tanongin ko isa-isa. Sino sa inyo nagme-meditate day and night?
Kaya hindi nyo alam nga eh. Kaya nga nung nagpa-Bible quiz eh, saan ba dito yung Bible drill? Malakay. Sa New Testament siguro Malakay. Hindi po, sa Old Testament yun. Nakakahiya naman tayo pagdating natin sa langit. Tapos, makita, alam nyo, lalapit sa inyo si Habakuk. Tapos, pag alam nyo ba, makikita-kita tayo doon. Ito po pagdating doon sa Habakuk, siguro makita, hi, sabi niya, what's your name? I'm Manny. I'm a member of Mount Holy Christian Bible Church. Diba? Kakwentuhan kayo. Yun yung mga doon. Si Habakuk. Did you read my book? Book? Habakuk? Habakuk? Cute. Sabi niya, iniinom daw. Akala niya Coke. Naku, kahihiya naman. Habakuk eh. Akala niya hindi niya alam, ang Habakuk ay book. Nakakaya naman. Ang mabigat, tatanungin, sino ba elder nyo doon? Sino ba deacon nyo doon? At hindi nyo alam yung Habakuk, kaya nga si elder at si pastor, nagpipilit turuan tayo. Para malaman nyo may Habakuk, may Malakay, may Sepanaya. Baka pagdating nyo sa langit, makilala nyo yung mga tao yun, sino ka ba? At tanungin ko, nabasa nyo yung kanyang book? Hindi ko nabasa, nainom kita. Habakuk. Alam nyo, Cook. Yun ang iniinom nyo, Coke, hindi nyo nabasa. Kahiya namin yun. Kaya nga gusto namin mga leaders, magpatuloy tayo mag-aral. Intentionally to abide to the Word of God. Napakaganda po ba na tayo matuto sa kanyang salita? Di ba? Sarap. Tingnan nyo po, tuloy natin. Dahil paano natin man yan? Ito, to conform and to be not conform, but be transformed. Sabi po sa Romans 12, 12:2. Paano yung malalaman ng kalooban ng Panginoon? At sabi ng Panginoon ito, be not conformed to the world, at be ye transformed by the renewing of your mind. Ibig sabihin, conformed, okay? Not conformed to the world. Kaya nga, sabi ko kanina, bakit my way? Wag nyo yung kantang My Way, kasi ang gusto lang noon, I did it my way. Yung kantang gusto niya, yung kanya, masunod niya, yung gusto niya. Yun yung kanta. Yung sinabing, the greatest love of all, mahalin ko sarili ko. Yun yun. Yun yung utos ng mundo. Mga kapatid, wag tayo sumunod dun. Sumunod tayo, sinasabi ng Panginoon. Sabi niya, transform your mind. Paano ka magkakaroon ng renewing of your mind? Through the Word of God. And then, sabi niya, that you may prove what is good and acceptable and perfect will of God. Naanan niyo, mga kapatid? Paano niyo malaman? Napakadelikado po pag hindi niyo alam ang kalooban ng Diyos. Bakit po? Sumunod po, sa Matthew chapter 7. Look at this. Meron po sa atin ay kung di nyo alam ang kalooban ng Panginoon, at kayo umaattend lang dito, nakakatakot po yan. Hindi nyo umaattend lang kayo dito just for the sake na may fellowship, just for the sake na makisama, pero hindi nyo naman talaga kalooban, ang nasusunod ang kalooban ng Panginoon. Ito po ang niyan. Not everyone. Sulat nyo po ito. Kasi hindi po ako sana po lahat ng MCBC members will enter the kingdom of God. Ito nakakalungkot. Pagka mayroong naiwan. Saan ang dahilan? Ito po yung sabi ng dahilan. For not everyone who say unto me, Lord, Lord. Kayo ba yung tumatawag sa Kanya? Lord, Lord. Shall enter into the kingdom of God. But he who does the will of my Father who is in heaven. How will you know the will of the Father? Transform and be not conformed to the world. Read and meditate the Bible. Nakuha niyo mga kapatid? How important this is to abide. Dahil sabi sa John chapter 15, verse 7, ito, kung meron kayong mga gusto for this year to happen, ano man ang gusto nyo, sabi niya, sabi ng Panginoon, ito, if and then, ano man yan, ito, sabi, tingnan napaganda, meron ba kayong gusto makantam ng 2025?
Alam nyo, Elder Pastor, hindi natin nagawa. Yung prayer, request, gagawin siguro natin first week. Natatanda yung pinadala ko, yung ibinigay ni Deacon Al, na prayer request. Nakakalimutan sa sobrang busy natin. Yung the prayer request, kung ano yung pagpe-pray natin. Mga kapatid, siguro, may mga desire kayo for 2025. Sino may daw, suma-accomplish 2025? Siguro lahat tayo. Tama? Hindi ba po pwede natin? Yan. I guess siguro later on, pag-uusapan namin ng mga leaders yan, for the year 2025, ay magkaroon tayo ng ano yung gusto natin mangyari, yung desire natin for 2025. Yung heart's desire natin that is accordance to the will of God. Kaya tinan nyo po, ito naman napakaganda na sinabi ng Panginoon. If you abide in me, and my words abide in you, ito po yung salita ng Diyos, ha? My words abide in you, you will ask. Remember the word ask? Pray tayo. You desire, you ask what you desire. Ano yung gusto mo? And God will give you the desire of your heart. Yun naman sabi sa Psalm. Ito naman ang sabi sa John. And it shall be done unto you. Meron bang kondisyon? Meron bang kondisyon para sagutin ng Panginoon yung panalangin? Ano yung word? Abide. Do it. Not just to study it, but do it. Sundin mo. Kaya kung minsan walang nangyayari, kasi you are doing it your way. Not God's way. Ano po yung natin? Ano pa yung natin? Nasa dulo na po ako. Ito, there are times hindi natin mabitaw. Pag kami salitaan Diyos, hindi natin tayo maka-yield sa Kanya, which is, yield to the way of God. Ito yung yielding. Ang yield po, ito yung pagsuko mo, Lord. Kahit ayoko, dahil gusto mo, I will go. Si Moses, ayaw niyang bumalik kay Paraon. Lord, paano ako pupunta doon? Sino ako para pumunta doon? Papakinggan pa nila ako? All you have to do is to surrender. You yield. Lord, hindi na ako, ikaw na. Wala akong magagawa dito, pero I'll do it dahil sinabi mo. Ano man ang mangyayari, remember last, sa mga preaching, narinig yun nun, remember si Daniel, si Shadrach, si Meshach, at si Abednego? May sinasabi ang hari, sambahin nyo to. Ito ang tamang pagsamba. Sumamba sa Diyos-Diyosan. Pero sinasabi ng Panginoon, hindi, wag. Pagka hindi ka sumunod, papatayin ka. Ang tanong, mamimili ka. Yung bang papatayin ka ni Nebuchadnezzar? O ang Diyos ang papatay sa'yo? Dalawa lang naman yun eh. Di ba? Ano ibig sabihin? Kasi, kuminsan po, pagka hindi ka sumunod, ikaw malalagay sa alanganin. Di ba? I'm not saying papatayin ka ng Diyos, but rather, kapahamakan mo mangyayari sa iyo. Ayaw niya mapahamak ka. Pero dahil kagagawan mo, ito yung self-inflicted na sinasabi. Mga kapatid, it's self-inflicted. You have to yield to the will of God. Sa totoo lang, mga kapatid, ito ka na natin, let's be honest. Ako'y patapos na. Nasa na po ako, dulo na ako. I'm concluding. Pero mga kapatid, gaano itong year na ito na gusto mong ibigay ang time mo sa Panginoon to meditate on the Word of God. Paano rin magiging successful in life and to be prosperous? At alam po yun, you meditate on the Word of God and do kung ano yung sinasabi niya. Abide in it. Yield on it. Lord, hindi ko na ikaw na. Sige po, hindi ko na talaga kaya, Lord. Suko na ako. Ikaw na kumontrol sa buhay ko. Wala man akong Lord, alam ko, wala man akong kakanin itong linggo, kailangan ko magtrabaho, pero Lord, dahil sinabi mo, kalooban mong umatin ako ng church, makinig ako ng mensahe. Katulad dito, mga kapatid, kung hindi ka nagpunta rito, hindi mo ito maririnig. Ito magiging pundasyon mo for 2025. Sa totoo lang, ganong kadami ang oras mo in-spend sa cellphone mo kaysa sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Yan, think about it. Hindi na po ganong kadaming oras ang pagbabasa mo ng Reels. Panonood po ng Reels, ng YouTube, ng Kaya nga, ang nalalaman mo pa yung
Yung mga bagay na makamundo eh. Yeah? Di ba yung yung naririnig nating Korean song na sikat na sikat? Yung apati ba yun? Yun? Apati, ganun, di ba? Yun? Naririnig ko yun, madalas sinasayaw ng mga bata eh. Apati ba yun? Yun, narinig ko lang yun. Napapagano na rin ako habang pinanonood ko. Di ba? Ang kakakaano, sabihin mga kapatid, minsan may spend time, tingin tayo ng tingin. Pero ang tanong, ito ba'y para sa iyong spiritual? Makakatulong ba to? But rather, mga kapatid, spend time in the Word of God. Yan ang gusto nyo ba maging successful? Gusto nyo bang maging prosperous ang inyong 2025? Simply po, do it God's way. You must be willing to meditate on the Word of God, study and meditate on it, and then abide. Specifically, yung abide, you do it. Not only to read, not only to listen, but you do. Baliwala po kung hindi kayo walang application. And you yield. Ano man ang kasapitan, Lord, bahala ka na sa buhay ko. I surrender it up to you. Ikaw na ang may hawak nito. Do it your way, O God, not my way. And eto po, sabi sa Joshua 1:7, ang sabi diyan, tingnan niyo po, patapos na po ako. Bibigyan ko na lang po ng dito, 1:7, ang sabi niya, papasok ng 2025. Alam ko, marami po sa atin ang dadaan ng problema. Okay? May mga karamdaman. Pero ang sabi ng Panginoon, ito, napakaganda, only be strong and very courageous, that you may observe to do according to all the law which Moses my servant commanded you. Do not turn, sabi niya, tingnan niyo, look at this instruction. Diretso lang ang lakad, anak. Huwag ka liliko. Do not turn it to the right or to the left, that you may prosper wherever you go. Alam niyo, kulang na lang po sa atin para diretso tingin. Alam niyo ang kabayo kung bakit may ganun yun? Alam niyo bakit po? Yung kabayo, alam niyo yung kabayo? Napapansin niyo ba kabayo may ganun? Di ba? Pansinin niyo po yun. Yung mga kalesa sa may Intramuros, may ganun po yung kabayo. Saan ang dahilan? Nung tinanong ko po yan, para magkaroon ng distraction. Dahil pagka nagkaroon ng distraction yung kabayo, nagwawala po yun. Nagwawala. At hindi na dumidiretso ang takbo kahit anong hataw doon, dahil nagkaroon ng distraction, hindi na sumusunod doon sa amo. Ang gusto ng kabayo, yung puntahan, yung gusto niya. Lalo na raw, pagka nakakita ng babaeng kabayo, yung mga lalaki yan po yung pinagtanong ko, tinanong ko yan, na parang nababaliw yung lalaki. So, yan ang sinasabi rin ng Panginoon. Diretso lang tingin ng anak sa akin, diretso, para maging prosperous ka. Look at again, year 2025, alam ko po, sasabihin ko na sa inyo, may daraan sa ating mga problema. May daraan sa ating pagsubok. Pero sabi sa James, count it all joy pagka tayo dumaan dyan. Bakit tinitest ang inyong pananampalataya? Huwag yung kalilimutan ang pangako ng Panginoon. Pangawakan nyo. Sabi po sa 9, Joshua chapter 1 verse 9. Dito po yung dulo. Have I not commanded you? Hindi ba inutos ko sa iyo? Pinapaalala niya, inulit niya uli, be strong. May dadanasin kang problema, be strong. And be courageous. Bakit ka mo? Do not be afraid. Sino natatakot? Sino nag-worry? Ang dami po niya, pagka dumating ang worry, mga kapatid, tandaan niyo lang po sabi ng Panginoon, huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Pagka medyo matatakot ka, huwag kang matakot. Huwag kang madismaya. Sabi ng Panginoon, do not be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go. That is the way of God. Ibig sabihin, kung tayo sumusunod sa Panginoon, ito ang daan. Alam mo ba kasama mo siya? Ito yung daan eh. Pero pagka humiwalay ka ng daan, yan yung tamang daan, dire-diretso. Anak, diretso ka lang, diretso ka lang, diretso ka lang. Kasama mo ko. Lord, paano ito may Panginoon? Lord, paano ito may ahas? Lord, ang dami kong problema, Lord.
Kasama mo ko. Hindi kita papabayaan. Tandaan mo yan, mahal na mahal kita. Ano ba ikatatakot mo? Wherever you go, pagka nandun ka sa tamang daan, kasama mo siya. Pero pagka humiwalay ka, Lord, dito gusto ko. Ayoko dyan hindi mo siya kasama. Kasi wala ka sa kalooban ng Panginoon. Sigurado ako masasaktan at masasaktan ka. Ayaw ng Panginoon yun. Pero dahil ginusto mo, pababayaan ka ng Diyos. Just like the prodigal son. Ayaw ng ama na mapahiwalay ang kanyang anak. Ayaw. Pero bakit nangyari? Kasi ginusto ng bata Ayoko na tayo sa'yo. Nasasakal ako. Gusto ko buhay ko. Pwede ba ako naman? Sakal na ako Sasabihin ng Panginoon, sige. Alam ko mabigat sa tatay yun. Napakabigat. Pero dahil walang magawa, it's your choice. For 2025, your choice. Anak, gusto mo bang your way or my way? Think about it. Your way or my way? Who is that way? Sabi nga, for I am the way. Sabi niya dyan. Who is that way? Sabi niya, the way is Jesus. For John 14, verse 6. Di ba? Sabi doon, for I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. Ito mga kapatid, gusto ng Diyos sa daan. Hindi mo malalaman yung katotohanan at hindi ka magkakaroon ng buhay na walang hanggan kung hindi ka nasa tamang daan. Sino yung daan? Yan po yung last two ko. The way is Jesus. Walang ibang daan. Siya lang. Huwag yung yung daan nyo. 2025 ito, kapatid. Gusto nyo ba maging prosperous? Gusto nyo ba maging successful? The way is Jesus. Siya po ang daan. And then you will know the truth, ang katotohanan ng kanyang salita. Tapat po siya pagka nangako. And then, we have eternity with Him forever and ever. Sabi nga ni pastor, ti elder, ito, kukunin ko lang po ito, elder and pastor, sabi niya na, my 8 ifs, paano kung hindi nangyari? Yan, natatandaan yung message ni elder? The ifs, 8 ifs, paano kung hindi nangyari ang Christmas? Tapos sabi naman ni pastor, Christmas is to be home with our God. Wow! It is yung po ang desire ng Panginoon. It is the will of God. Paano kung, eto yung paano, gagamitin ko yung nila, paano kung hindi ka pa pala nasa kalooban ng Panginoon? Makakasama ka ba ng Panginoong, ng Diyos Ama, magpakailanman sa Kanyang kaharian? Baka tumatawag ka lang, Lord, Lord. Ang sabi ng Panginoon, not everyone who calls me, Lord, Lord, will enter into the kingdom of God. Kung hindi yun lamang gumagawa, tandaan niyo po, gumagawa ng kalooban ng Diyos. How to know the will of God? You have to willingly study and meditate the Word of God. Continue to abide in Him and yield. Lord, ano man ito, di ko alam ang kasasapitan nito, pero I yield it all to you. For 2025, Lord, bahala ka. Ikaw maging driver ng buhay ko. Susunod po ako sa inyo. Kung ano sinabi niyo, sunod po ako sa inyo. I yield it up to you. Let us pray. Our Heavenly Father, again this morning, O Lord, nagpapasalamat po kami sa inyong salita na inyo pong pinagkaloob sa bawat isa po sa amin. Salamat po, dakilang Ama, na pinaalalahanan nyo kami about your words. Sa inyong word, about sa inyong salita. Ang dalangin po namin, dakilang Diyos, ay ito'y tumimo sa aming puso at kaisipan. At kung meron po na kami nakasama dito, na maaaring hindi pa po nagkakaroon ng katiyakan ng kanyang kaligtasan, ang dalangin ko po, dakilang Ama, ay huwag niyong hayaan lumabas yan ng bahay-sambahang ito
na wala pong personal na relasyon sa inyong buktong na anak. At tulungan mo siya, Panginoon. Usapin mo siya para year 2025 ay maging in the family of God na po siya. At mga kapatid, siguro bago ko po i-close ito, inyo pong pagmuni-munihan ng mga bagay na inyong narinig. Sa oras na ito, maaaring hindi ka pa nga nasa kalooban ng Panginoon at hindi ka patiyak. Maaaring ng buhay na walang hanggan. At sa pagkakataong ito ay gusto mong makatiyak, ikaw'y pwedeng manalangin ng panalangin ito. Pwede ka sumunod sa akin para magkaroon ka ng personal na relasyon sa Panginoon. Panginoon, sa oras pong ito, ay inaamin ko na ako po'y makasalanan at nangangailangan po ako ng kaligtasan. Kailangan ko po ang inyong Panginoong Kristo bilang maging Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay at ng aking kaluluwa. Binubuksan ko po ang aking puso at tinatanggap ko po siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Maraming pong salamat sa inyong pag-ibig, Panginoon. At ito po ay binagkakaloob namin sa inyo ang aming buhay, Panginoon. Sa pangalan po ng Panginoong Kristo, ito po ang dalangin namin, Ama. Amen at amen.